Christmas. Napapanahon po ito, ano po, para lubusang maunawaan ni Mr. Talibong, lalong-lalo na po yung mga supporter niya, nais ko pong ibahagi ang katotohanan. Yung December 25, hindi totoong birthday ni Kristo yan eh. Hindi po totoo. Galing nga sa pagano. Yan. Naalala nyo ba si Mr. Cesar Sinita? Ang mangangaral sa iglesia na tatag ni Felix Manalo. Di po ba noon pawang pamimersonal ang kanyang atake? Matapos niya tinawag na sa demonyo ang simbahang Katoliko, demonyo si Father Darwin, at ako naman ay tinawag niyang dakilang adik daw. Grabe talaga ito. Pero, biglang nawala si Sinita. Naglaho na parang bula. Asan na kaya siya? Tatalakayin natin ito, mga kapatid, lalo na ang banat sa Disyembre 25, na sa pagano daw. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan kapag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Late tayo dahil sorry sa CFD Cathedral, hindi ako naka-attend ha. Lumalabas kasi kami sa Tangub City. So, kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay, Katoliko at hindi Katoliko, welcome. At inaniyahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, kahit nawala na, biglang nawala si Cesar Sinita, siya ba'y inutusan ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Kristong itigil na matapos na diskubre yung paggamit sa Biblia na naalala ninyo ba yung sagutan natin ni Cabornok at Cesar Sinita na may idinikit siya sa Bible at nadiskubre. No? Nadiskubre talaga yan. Ngayon, biglang nawala si Cesar Sinita. Ito ang channel niya. Matagal na, no? Na walang video si Cesar Sinita. At dito, grabe banat niya. Ako ang paborito niyang binanatan. Minsan si Father Darwin, minsan si Cabornok. May mga pagkakataong si Cabornok. Pero dito, may makita ninyo. Sandali. Itong bahagi, nakita niyo to? Part 1, dakilang adik si Wendell Talibong, kaya nasira na ang ulo. So, grabe talaga ito si Cesar Sinita, no? Ito pa, Talibong, napahiya na naman. Ang Santo Papa, ang 666, hindi si Neron Cesar. So ito talaga, part 2 pa siguro ito, dakilang adik. Pero, ang kanyang video, 2 years na. At meron siyang huling video, etong 11 months na. At wala na talaga. Nawala na si Cesar Sinita. Ito, simbang gabi, Devil's Hour daw, sa demonyo, ayon kay Talibong. Ako talaga banat niya dito. Ito, si Wendell Talibong, ang nabuko at nasita ni Sinita. Ayan. Ito, kay Cabornok at ako na naman.
katangian ng kulto makikita sa ekar at grupo ni Talibong at Kaburnok. Ito, pinagkukontra ang hindi magkakontra nina Windel Talibong. Ito, butata naman si Kaburnok kay Cesar Sineta. Ito pa, kasinungalingan, pagdiriwang at pagganismo, masama na hindi ikakabanal. So, dito makita ninyo, grabe ang bana talaga ni Cesar Sineta. Pero, asan na kaya si Cesar Sineta? Biglang nawala, naglaho na parang bula. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating live streaming, no? Ito ang acknowledge natin ang mga pumasok ngayon. Welcome po sa lahat. Late tayo ngayong naka-live, ha? Si kapatid na Alberto Viloso Jr., good evening. Si NTT Tony, good evening, Bro Windel. Joey Hapal, mabuhay Team Maria, God bless. Si NTT Tony, good evening, Bro Windel from Dasmariñas, Cavite. Si Cycle Minded, good evening, Bro Windel. Merry Christmas. Si NTT Tumi. Si Joey Hapal, no? Nandaya na naman talaga ang ANC ni Sinita. Si Juicy, kapatid na Juicy, Bilaba, Elo, kapatid. Diyan sa UK. No? Kumusta? Maraming salamat po sa suporta. Si It's Me at sa suporta kay Father Darwin. No? It's Me, Davi Mortal. Good evening. Watching from Liti. Si Sir Rick, baka binawalan na ng mga ministro si Sinita kaya tumigil na siya, Bro Windel. Biglang nawala talaga si Sinita, no? Joey Apal, Happy New Year sa lahat. Si Sis Disidente, Merry Christmas everyone, brothers and sisters. Si Cycle Minded, ingat po kayo palagi, Bro Windel. Salamat po. Si Vinci, good evening, Bro Windel from Apayao. Si Marieta Kundis, good evening, Bro Windel from ang Guno Rizal. Si Catholic until the end, cute. Good PM, Bro Windel, watching from Quezon City. Merry Christmas. Si Sir Reka, advance Happy New Year to all. Si Marilo Eustaquio, good evening po, Bro Windel. Si Maria Nisidi Diente, sana hindi nagsakit si Sinita. Si Julibeth Nieves, baka sana hindi naman, kawawa naman si Sinita kung ganun. Si kapatid na Juicy, hello, I'm at work. Bro, break ko, thanks, late ka nag-live. Take care always. Nakausap ko rin bago lang si Jerry Almendras dyan sa UK, best-friend ko. Nagtatrabaho din sila sa ospital sa misis niyan si Joy. Si Berna Eversaval, blessed evening, Bro Windel. Si Bibi San Diego, si Rick at sa lahat. Sisilipin natin ang sa pananampalataya at katuwiran. Si Paul Jean, Brad, shout out daw from Davao. Si James Asina, shout out po.
Si Romeo Garcia, good evening, watching from Negros Occidental. Si Agustin, watching from KSA. Si James Asina, shout out po sa lahat ng mga kapatid nating pumasok ngayon, no? Roberto Morales Tenio, na personal na sila ngayon. Bro, papansin ko, grabe talaga personal nila na atake. Imagine, ako daw ay dakilang adik. Ito talaga si Sinita. Grabe, no? Dakilang adik daw ako. Nabasa niyo ba yun sa channel niya? No. Si P. Cabaya, watching from Isabela Negros Occidental. Si Virginia Acot, no, sa Palawan sila. Si Marieta Condis, hello. Mahirap maging kalaban ang INC na inayaging garbage ka sa kanila. Happy New Year lang po at ingatan ka lagi ni Lord. Salamat po. Si Jocelyn Sumagang sa Tanza Cavite. Si Arnel Totki TV. Shout out bro Wendell from Rome, Italy. Wow, ilo mga kapatid. Bueno, ito ang bahagi sa banat ni Cesar Sineta kaugnay sa Christmas. Pero kahit nawala na si Sineta, itong banat niya ay nagmumulto pa, lalo na sa ating pagdiriwang sa Christmas. Ang tungkol po sa Christmas, napapanahon po ito, para lubusang maunawaan ni Mr. Talibong. Ako dito talaga ang binanggit niya, no? Para lubusan daw maunawaan. Lubusan naman talagang naunawaan natin ang Christmas. Ang problema lang, pilit itong pinipilipit ng mga ngaral sa INC, mga ministro. Pero ang tanong, di ba nila alam na noon pa man meron silang selebrasyon sa Pasko? Eto, sa aklat ng masigasig na miyembro nila na si Dr. Milanio Gabriel noon, at humihiwalay sa INC. Ito ang sabi ni Dr. Milanio Gabriel sa kanyang aklat, Mga Lihim at Mga Kabulaanan ng Iglesia ni Cristo, close parenthesis, Manalo, by Dr. Milanio Gabriel Jr. Matagal ito na kaanib nila. Sa pahina 40, bakit ang pamamahala ay nagsa-Santa Claus din pag magpapasko? Hindi nga lamang sa kasuotan, kundi sa pagpapadala at pamimigay ng mga regalo o aginaldo. Yun ang tanong ni Milanio Gabriel batay mismo sa kaniyang naobserbahan. Si Annie TV from Hong Kong, hello. Si Cycle Minded. So, bro, mamahagi yung formula, opening and closing prayer sa book ni Father Sikia, Father Referger. Okay. So, tuloy natin. Yung sa mga aklat, kaugnay, nasa page nila ni Father Darwin Gitgano sa Facebook page nila. Pwede ninyong makita. Okay, tuloy natin si Cesar Sineta. Lalong-lalo na po yung mga supporter niya. Lalo-lalo na para maunawaan daw, maunawaan ko raw at sa mga supporters ko.
nais ko pong ibahagi ang katotohanan. So ano ang katotohanan? Una, dahil di daw mabasa sa Biblia Disyembre 25 ang pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Therefore, ito'y hindi sa Diyos. Bakit? Yung kapanganakan ni Felix Manalo kung saan nagdiriwang kayo, mabasa ba yan sa Biblia? O ibalik natin sa kanila. Iba't nagdiriwang kayo ng birthday sa founder ninyo. May mabasa ba, kung gusto niyo letra por letra, na dapat ang lahat ay nasa Biblia? Saan mabasa sa Biblia? Na inuutos. Dahil ang argumento nila, may mabasa ba na mga apostolis nagdiwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Ibalik natin. Ang naturang argumento, may mabasa ba din na nagdiwang sa kapanganakan ni Felix Manalo? Di po ba? Ba't nagdiwang sila? Okay, tuloy natin. At kung di talaga sila sumusunod sa deklarasyon ng Simbahang Katoliko, bakit? Sumusunod sila sa kalendaryo ng Simbahang Katoliko na Gregorian calendar. At iyon ang batayan nila sa pagdiriwang, sa birthday ni Felix Manalo, sa death anniversary ni Felix Manalo, sa anniversary sa pagkatatag ng Iglesia ni Cristo, sa birthday ng anak ni Felix Manalo. Di po ba? Yun ang ginamit nilang batayan. Tuloy natin. Sa sinundan po nitong video, ay naipaliwanag ko na po sa inyo, napatunayan ko na ang Christmas po ay wala sa Biblia. Hindi po yan aral ng Diyos. Yun. Di daw aral ng Diyos dahil wala sa Biblia. Basta wala sa Biblia, hindi aral ng Diyos. Di balik natin sa kanila. Asan mabasa sa Biblia na inutos na magdiwang ng anniversary sa pagkatatag ng Iglesia ni Cristo 1914? Di ba ba? Nagdiwang kayo? Di lang yan. Kung sabihin ninyo na ang Disyembre 25 ay sa pagano, di balik natin ang argumento. Di po ba, kayo na Iglesia ni Cristo ay nagdiwang ng New Year. Ito sa Pasugo Magazine nila, mga kapatid. Pasugo Magazine, 1971, page 1. We, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, members also greet one another to our fellow men, Happy New Year with all the sincerity. See? Nagdiwang kayo at nag-greet kayo ng Happy New Year. Balik natin sa kanila ang argumento. Kung hindi mabasa sa Biblia, therefore hindi sa Diyos na aral yan, ibalik natin. Saan ba mabasa sa Biblia na ang mga apostolis din ay nagdiwang at nag-greet ng Happy New Year? Di po ba wala? May mabasa ba sa Biblia na iniutos, kung gusto nila letra por letra? Ibalik natin ang kanilang argumento, mga kapatid. May mabasa ba sa Biblia na inuutos mismo na magdiwang kayo ng New Year? Bakit tinalakay natin ang New Year? Una, malinaw naman sa kanilang Pasugo Magazine, di po ba? Napakita na natin na sila'y nagdiwang. At tingnan nyo, ngayong New Year, diyan sa kanilang Philippine Arena, mga kapatid, may firecrackers pa sila. Ito talaga, bahagi ito sa kanilang panagdiwang. We, Church of Christ, the Iglesia ni Cristo members, also greet one another and our fellow men, Happy New Year with all the serenity. Kung ang argumento nila na sa pagano daw ang Pasko, pakinggan natin si Sinita. Yan po ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika at hindi po yan aral ng Diyos. Kaya napatunayan ko po sa inyo na yan po ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. So pag wala sa Biblia, walang kabuluhan.
sa harapan ng Diyos. Ibalik natin. Ano ang nasa pasugo ninyo? Nagdiwang kayo ng New Year, nag-greet kayo sa Philomen, umano nila, Happy New Year. O sige nga, kung ang argumento nila dapat mabasa sa Biblia, saan mabasa sa Biblia na sa New Year, mag-greet kayo ng Happy New Year, magdiwang kayo ng Happy New Year? At kung ang argumento nila, mga kapatid, ano ang argumento nila? Na ang Pasko daw ay sa pagano, kaya di pwedeng pagdiwang. Di ba nila alam na ang New Year ay isa sa malaking selebrasyon ng mga pagano? Kung sisilipin natin ang aklat na ang pamagat, Pagan Custom, page 48, ito mabasa natin. New Year's is one of the oldest and most universal of all pagan traditions. Oh, imposible naman kung di alam nila yan. Ha? Di mo ba sabi niyo? O, eto pa. Tingnan natin ang nasa The World Book Encyclopedia, Volume 13, page 1960. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. New Year's Day, early customs, if earliest of the ancient nations, had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over honoring Janus, the god of gate, and the door and the beginnings and endings. The month of January was named after this god. O say, ang New Year, mga kapatid, pinagdiwang ng mga pagano. Hindi, ang tanong, ba't kayo nagdiwang ng New Year? Hindi lang yan. Meron pa silang tinatawag na firecrackers, mga kapatid. Ang tanong, yung bang firecrackers? Ano yon? Saan galing yon? Di po ba mabasa natin na yun ay galing mismo sa mga pagano din? Iba't kayo ay nagdiwang niyan? Okay. Ituloy muna natin ang komento ni Cesar Sinita, mga kapatid. No? At sasagutin natin ito punto por punto. Ito, sandali may bahagi dito na kinuha din yung video ko. At bukas ang puso. Ito po. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin nitong mga kapatid natin sa kaibayo sa pananampalataya. Pero ating sasagutin itong kanilang matagal ng tuligsa. Ayaw daw nila makiisa sa Pasko ng simbahang Katoliko. Dahil, alam niyo naman, may ginagamit silang aklat na Katoliko na pinag-chap-chap nila, mga kapatid, na ang Paskong Katoliko ay sa mga pagano. Ang pagdiriwang daw umano sa Pasko para sa kanila impluwensyado ng mga pagano at may ginagamit silang aklat Katoliko. Balikan natin ang ministro ni Felix Manalo. Sinulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganitong kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitraiko.
Okay, iyon mga kapatid, ang ginagamit nilang aklat Katoliko. Kaya ang konklusyon nila, ang pagdiriwang nating mga Katoliko ay impluensyado mula sa mga pagano. Balikan man natin itong iba namang ministro. Tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko. Ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Okay, so iyon ang banat ng mga ministro ni Felix Manalo na ang Pasko ay sa mga pagano. Una, kung wala kayong background sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, yan talaga, delikadong matangay kayo sa ganitong mga turo ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, no? Pero di ba nila alam na noon, lalo na noong mga taong 1952, sila'y nagdiwang ng Pasko. At ang Pasko ay hindi sa mga pagano daw, kundi Pasko ng Kristiyano. Imposible. Kung ito mga ministro na ito ay di nila alam. O ito, silipin ninyo, mga miyembro ng Iglesia ni Felix Manalo, ang Pasugo Magazine ninyo na Disyembre 1952 sa pahina 64. Ang may akda nito ay si Pedro Reyes Villanueva. May kopya ako, original. No? Ito ang mabasa. Ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Tanong, batay mismo sa kanilang Pasugo Magazine noong 1952, mga kapatid, ang Paskong Kristiyano daw. Ngayon, napakinggan natin sa ministro, ang Pasko ay sa pagano. Nakalimutan na ba ito nila ang nakasulat sa Pasugo Magazine na nasa Pasugo Magazine, meron silang compilation yan. Nakakuha nga tayo. Eto ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Tanong, kung hindi Disyembre 25, isinilang ang ating Panginoon Jesucristo sa bilin. Itong binanggit nila sa kanilang Pasugo Magazine, kailan yan isinilang sa bilin ang ating Panginoong Hesus? Abay, nakalimutan na yata nila. Di lang yan. Ito pa, pakita ko ang original sa naturang, hindi yung quotation, naturang Pasugo Magazine. Pinakita natin ang quotation, baka sabihin nila, quotation, gawa-gawa lang yan. December 1952, page sa pahina 64. Ito ang mabasa, mga kapatid. Pakita natin, kung sa pagano ba. Parang Ulalianin na yata, di pa, tula ni kapatid Pedro Reyes Villanueva. Ang Paskong Kristiyano. Ang Paskong Kristiyano ay handog ng Diyos. O pagkatapos sabihin nilang sa pagano, ang Paskong Kristiyano ay handog ng Diyos. Pag-ibig at awang sa tao'y pantubos. Ito'y dugot buhay sa poong si Jesus sa nasa katauhay kaniyang inihandog. Yun, makita natin. Di po ba? Sinabi ng ministro na ang Pasko daw sa pagano. Pero parang nakalimutan nila
ang kanilang pasugo magasin. Itong iba namang ministro. Tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko. Ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ganito po ang ating mababasa. Ito po ang pahayag. Paminsan-minsan nasasabi ng mga na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Ayon po sa aklat na ito. Ayon po sa aklat na ito. Aming binasa sa inyo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa lamang pong isinakristiyanong kapistahang pagano. So yun ang konklusyon nila mga kapatid. Kaya mag-ingat dahil pinagchap-chap yung mga aklat Katoliko na ang pinutol nila, kaya pinuputol nila ang aklat Katoliko, ito lang ang pinakita nila. Ano yon? Ito. Ito ang pinakita sa pahina 61. Meron tayong original. Yon ang binasa. Narinig ninyo, pinutol na ng ministro. Binasa lang niya, it has sometimes been said that Nativity, Christmas, is only a Christianized pagan festival. At yun din ang mga Handbook of Christian Feast and Customs. Yun din ang ginagamit nila sa mga propaganda at sa kanilang TV at radio at nalathala sa kanilang pasugo magasin, mga kapatid. Pero kung ituloy natin, ano ba ang nakasulat? Ano ba ang iniwasan ng mga ministro? Ito kasi ang nakasulat. Tingnan niyo. Ito ang nakasulat. It has sometimes been said that Nativity is only a Christianized pagan festival. Pero may karugtong. Iniwasan nila itong karugtong, however. Yung however. The Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian, on the same day. Christmas itself, the feast, its meaning and message, is no way connected with any pagan mythology or Yule rite. Yun ang mabasa. So, sa Bisaya pa, sakspan. Yun ang mabasa, mga kapatid. Pinagchap-chap nila. Kaya, careful tayo sa paggamit nila sa mga aklat Katoliko at nagiging epektibo ito para sa kanila. Bakit? Dahil ang daming natangay. Ang daming natangay. Kaya, ibalik natin, kung ang Pasko ay sa pagano, ano ito nakasulat sa kanilang pasugo magasin? Ang Paskong Kristiyano, tula ni kapatid Pedro Reyes Villanueva. Sige nga, yung Pasko ng Kristiyano, kung saan ang ating Panginoong Hesus ay isinilang sa Belen. Kung hindi yun Disyembre 25, ano yon? Sa taong 1956, nalathala sa kanilang pasugo magasin. Anong nalathala sa kanilang pasugo magasin? Ito, nalathala, mga kapatid. Ang may akda ay si Emiliano Agustin. Ang Pasko natin, may Pasko sila. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. So, napakaganda sa tula. Nakalimutan na ba ito sa mga ministro ni Felix Manalo? Napakaganda, kung may
Alam nyo, wala pang debate sa Iglesia ni Cristo kaugnay sa Pasko. Wala pa. Napakaganda kung ito ang paksa. Kadalasan kasi pag may debate, mga kapatid, resolved that Jesus Christ is true God and true man. Iyon ang kadalasan. Pero magawa sila ng sariling paksa. Patutunayan mo na si Kristo ay Diyos. Iyon ang kanilang i-offer. Patutunayan mo na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kanya, wala ng iba. Yan. Yun ang inihanda nila na paksa. Hindi dapat. Dapat, kung tayo ang affirmative, tayo ang gagawa ng paksa para tindigan. Dahil kung di mo yan tatanggapin, nakausap ko talaga yung ministro kaugnay diyan, sabi niya, sige ito Mr. Talibong, patunayan mo na si Kristo ay tunay na Diyos at maliban sa Kanya, wala ng iba. Yan ang gusto nila. Hindi, sabi ko hindi. Dapat, yung hypostatic union na doktrina ng simbahang Katoliko ang itindig ko. Iyon naman ang sabi ng ministro. Sige, ito na lang ang paksa, Mr. Talibong. Patunayan mo na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kanya, meron pang iba. Ganon sila magawa ng paksa. Pero, dapat talaga patunayan na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yun ang paksa natin. Hypostatic union. Ngayon, balikan natin. Dahil quotation yun, ang Pasko natin, pakita natin ang original Ito ang original Sa kanilang Pasugo Magazine, may pagdiriwang talaga sila noon. Ang may akda ay si kapatid na Emiliano Agustin. Di ba? Makita ninyo, may pagdiriwang talaga sila noon sa Pasko, mga kapatid. Pero biglang naglaho din. Tulad ni kapatid na Sinita, biglang nawala. No? At hindi lang yan. Ito pa sa Pasugo. No? Sa Pasugo, Disyembre 1954. Ito mga taong ito, may Pasko pa sila. Ito, pakita natin ang original, Ito ang nakasulat, hindi to quotation, pinicturan ko lang, galing sa original. Ang aginaldo ni Ingkong Pasyo. May aginaldo pa ni Ingkong Pasyo. Kwento ni kapatid Pedro Reyes Villanueva. Ang tanong, binanggit nila ang aginaldo. Ano po ba ang salitang aginaldo? Kung tingnan natin mga kapatid, so, paki-Google, tingnan niyo, ano ang salitang aginaldo? Ito ang lalabas, mga kapatid, aginaldo. A gift given at Christmas or at the feast of Epiphany. A gift given to any other holiday or occasion. Christmas, pay bonus, Christmas box, Christmas carol, a song performed in this style, quotation. So, ang aginaldo ay pagbibigay ng gift pala. So, binanggit nila ang aginaldo. Kaya, tama yung kay doktor na bakit si Eranio Manalo noon ay namimigay umano ng mga aginaldo. Binanggit niya. Hindi lang yan. Ito pa, sa Pasugo Magazine, 1957, mga kapatid. At Pasko na naman. Nakasabit ang parol sa mga bintana. Naghanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana. Nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at ang mga binata. Nagdiwang ang lahat
magbuwat sa mga lulot hanggang sa mga bata, magbuwat sa nayon at hanggang sa mga bayat mga lungsod, at ipinagdiwang ang pagkapanganak sa taong kay Hesus sa kanilang puso. Ito'y pagkabanal sa harap ng Diyos. Nasa Pasugo Magazine mismo yan ng Iglesia ni Felix Manalo. O, pakita natin. Pinicturan ko yon. Ito ang tula ni Pedro Villanueva. O baka sabihin nila, quotation lang yan. O, at alam natin may compilation sila. O sige, silipin ninyo ang luma ninyong pasugo tulad sa ipinakita ko, mga kapatid. Ano ang diwa ng Pasko kung sisilipin natin ang kanilang Pasugo Magazine? Ito Pasugo, Disyembre 1957, page 28, isinulat ni Emiliano I. Agustin. Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong naglunoy sa lusak ng buhay, mabuting balita, kinalulugdan, pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Binanggit nila sa kanilang Pasugo Magazine, at meron pang iba pang Pasugo Magazine na di natin banggitin dito. Baka sa susunod, mga kapatid, pwede nating maitapik ito sa debate ng Iglesia ni Cristo, mga ministro. Di ba? Si Rick, screenshot ko ang mga ebidensya, Bro Wendell. Mas mabuti. Screenshot ninyo. Nakalimutan na ba nila na may pagdiriwang sila ng Pasko noon? At ngayon, tera ng tera na ang Pasko'y sa pagano. Pagkatapos, nagdiwang ng New Year. Isip-isip naman pag may time. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayang pananampalataya. Pero kung nasaktan man kayo, hingi kong paumanhin. Pero sana tiisin ninyo ang sakit. Dahil tulad sa isang sugat, pag ito'y gagamutin, lalo na sa napaka-epektibong gamot, maramdaman ninyo talaga ang hapdi. Pero sa likod niyan, merong kagalingan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the